Matapos ang matagumpay na pagliligtas kay Lu, nakita natin ang ilang mahahalagang eksena na nagsilbing tulay sa susunod na yugto ng ating kwento. Ipinakita ang kaunting flashback ni Shin kung saan nalaman natin kung paano siya nagkaroon ng kakayahang makabasa ng isip. Aksidente pala niyang nainom ang isang espesyal na formula na gawa ng kanyang foster parent, isang scientist na nagngangalang Asakura. Sumunod dito, ipinakita din kung paano ginulpi ni Sakamoto si Kashima at ang pagkatalo ni Nasarag at Shishiba, mga miyembro ng Order, pati na rin ang pagkatalo ni Shiba kay Shin at Hyo. Isa sa pinakaimportanteng bahagi ay ang unang haraklan ni Shin kay X, ang misteryosong kalaban na siyang nasa likod ng lahat. Siya rin ang taong madalas gumuhit ng letrang X gamit ang dugo sa pader. Sa kanilang pagkikita, tinanong pa niya si Shin kung kamusta raw si Sakamoto na tila may koneksyon sa dalawa. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ipinakita ang muling pagkikita ni Sakamoto at ng kanyang asawa, ligtas at nakaligtas mula sa tangkang pagpatay ng mga asasin sa barko. Ilang araw ang limipas, dumating si Wutang, ang right-hand advisor ng Triad family ni Lu. Ang layunin niya, pauwiin si Lu. Pero imbes na pilitin ito, naghamon siya ng sugal kay Sakamoto at sa grupo. Kapag natalo si Sakamoto, uuwi si Lu. Kapag nanalo sila, ibubunyag ni Wutang ang impormasyon tungkol sa taong nasa likod ng bounty sa ulo ni Sakamoto. Sa huli, nanalo sina Sakamoto kaya nagsimulang magsalita si Wutang at dito na natin sisimulan ang mas malaking kwento. Posibleng dito magtapos ang unang core ng Season 1 ng Sakamoto Days Animation Adaptation at dito rin naman magsisimula ang ikalawang core na ipapalabas sa Hulyo. Kaya napakahalagang aralin natin ngayon ang Chapter 37 dahil dito ipinapakilala ang panibagong threat na hindi lang haharapin ni Sakamoto at Shin kundi maging ng buong Order. Kaya mga kaibigan, marami tayong matutuklasan sa video na ito. This is Mr. A Anime at kung handa ka na, let's go! Nagsimula ang kabanata sa loob ng convenience store ni Sakamoto kung saan muling nagpakita si Wutang, ang advisor ng Triad. Sabi ni Wutang, "Gaya ng ipinangako ko, ibubunyag ko na ngayon kung sino ang mga taong nasa likod ng bounty sa ulo mo, Sakamoto." Habang nagsasalita si Wutang, abala sina Shin at Luna sa gawain sa tindahan. Napansin ni Wutang na parang hindi sila nakikinig kaya pinagsabihan niya sila. "Makinig kayo, mahalagang impormasyon ko." Sumagot naman si Shin habang naglalagay ng stocks. "Nakikinig naman kami, kasalanan mo rin kasi Wutang. Ang dami namin kailangang habulin dahil sa pustahan mo dati." Napangiti si Wutang at sinabing, "Aba, advisor ako ng Triad eh. Kung magtatrabaho ako rito sa tindahan, magcha-charge ako ng hourly rate." Dito na siya nagsuot ng apron at tinawanan pa siya ni Shin. "Bagay sa iyong apron, Wutang." Matapos ang kaunting asaran, bumalik na sa seryosong usapan si Wutang. Tinignan niya si Sakamoto at tinanong, "Narinig niyo na ba ang tungkol sa isang taong kilalang bilang Slur?" Biglang natahimik si Sakamoto. Naalala niya ang dating sinabi ni Nagumo na si Slur ay isang assassin killer. Tumanggo si Sakamoto at sinabing, "Oo, may nabanggit na sa akin dating tungkol sa kanya." Sabi ni Wutang, "Tama. Siya ang taong naglagay ng bounty sa ulo mo." Nagulat si Sakamoto at maging sina Shin at Luna ay biglang napatigil. Sumingit si Shin. "Alam na namin ang tungkol sa bounty pero may alam ka bang mas detalyado?" Tanong ni Luna. "Ano ang tunay na pagkakilala ni Slur? May idea ka bang kung saan siya na yun?" Umiling si Wutang at sinabing, "Sa kasamaang palad, wala pa ring may alam sa tunay na identity o kinaroroonan ni Slur. Pati na ang detalye tungkol sa kanya ay isang malaking misteryo pa rin hanggang ngayon." Dismayado ang reaksyon ni Shin. "Ano? Kaya pa namin tinanggap ang hamon mo noon para lang sa ganyang kakarampat na impormasyon?" Sumabat si Sakamoto. "Parang nasayang lang oras natin." Medyo uminit ang ulo ni Wutang at napasigaw. "Makinig kayo mga siraulo! Hindi ko sinasabing tapos na to. Totoo ngang maraming detalye kay Slur ang hindi pa rin tukoy, pero may na-uncover akong mahalagang impormasyon." Pagkatapos sabihin ni Wutang na walang konkretong impormasyon ukol pagkakailala ni Slur, binanggit niyang may isa siyang mahalagang clue na maaaring konektado dito. Shin ang unang nagtanong. "Clue? Anong klaseng clue yan?" Sumagot si Wutang. "Ilang araw na ang nakalipas, sa isang maximum security prison sa Southeast Asia, may insidente ng pagpatay.
Apat na mga bilanggo na nasa death row na naghihintay na lang ng kanilang execution ay natagpuang patay. Sunog ang kanilang mga muka at sa isang pader ng kurungan may naiwan na letrang X na ginawa gamit ang dugo. Nagulat sina Shin at Luna sa narinig. Nagtanong si Luna, "Anong ibig sabihin nito? Si Slur ba ang pumatay sa kanila?" Sumagot si Shin, nag-iisip, "Kung si Slur ang may gawa, bakit niya pinatay ang mga death row inmates? Parang may mali." Tumanggo si Utang at sinabing, "Tama, may mas malalim pa. Mayroon akong kontak na nagtatrabaho sa larangan ng forensics, may kinalaman sa pagsusuri ng mga bangkay. Ayon sa kanya, kamakailan lang may nadiskubring mga bangkay dito sa Japan na sobrang hindi normal. Isa-isa niyang inilistang natuklasan. Ang unang bangkay, butas-butas ang buong katawan, parang tinadtad mula loob hanggang labas. Ang ikalawa, binalatan at tinanggalan pa ng mga lamang untuan. Ang ikatlo, pinagputol-putol na parang pinagpira-piraso. Ang ikaapat, dinurog hanggang sa naging mas maliit na lang sa isang maliit na bola ang katawan nito. Nagulat sina Shin at Luna nang marinig ito. Hindi ito ordinaryong krimen, tila gawa ng mga halimaw. Muling nagsalita si Wutang ngayon, mas seryoso. Napansin mo ba? Ang estilo ng pagpatay ng mga bangkay na ito ay eksaktong tumatugma sa paraan ng pagpatay ng apat na death row inmates na di umano'y pumatay sa kulungan. Nalahi ang itim ni Shin. Ibig mong sabihin, buhay pa sila? Tumanggo si Wutang. Maaaring pineke nila ang kanilang kamatayan, posibleng may tumulong sa kanila at ngayon nandito na sila sa Japan. At yun ang dahilan ayon kay Wutang kung bakit sunod-sunod ang brutal na krimen sa Japan kamakailan dahil ang mga halimaw na yun ay nasa kalayaan na at marahil ay bahagi ng plano ni Slur. Habang abalang mga tao sa lungsod ng Shinjuku, may napansin silang kakaiba. May apat na banyagang lalaki na nakaupo sa labas ng isang kainan. Napansin agad sila ng mga dumadaan. Sino kaya yun? Mukhang foreigners, baka mga atleta o martial artist. Magtatawa-tawa ang ilan sa mga nakakita sa kanila dahil sa kakaibang presensya ng apat. Habang kumakain, nag-uusap ang apat. Isa sa kanila ang nagrereklamo. Sabi ko nga bati ayoko talaga ng pickles, pero nilagyan pa rin nila ng pickles itong hamburger ko. Tumawa ang isa pa. Ang liit ng burgers dito sa Japan, parang hindi nakakabusog. Ang mga usapan nila ay tila normal, ngunit sa likod nito ay itinatago nila ang kanilang tunay na katauhan. Isa-isa nang ipinakilala ang apat na death row inmates na nabanggit dati. 1. Dump. Krimen. Murder, armed robbery, illegal detention. Parusa, death sentence. Biktima, 1, 80 katao. Malaki ang katawan, tila pinuno ng grupo. 2. So. Krimen. Murder, armed robbery, illegal discipline. Parusa, death sentence. Biktima, 6, 4 katao. Tahimik at laging nagbabasa ng manga. 3. Apart. Krimen, murder sa kakaibang paraan, kidnapping. Parusa, death sentence. Biktima, 2, 6, 8 katao. Madalas mag-complain sa reklamo. Siya rin ang nagrereklamo sa pickles at nagsabing, dapat di na lang tao pumunta dito sa Japan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. 4. Minimalist. Krimen, murder, armed robbery, parusa, death sentence. Biktima, 3, 70 katao. Tahimik at burangan pagmalaki ng forsadong pagpapatay. Habang patuloy ang usapan, nagsalita si Dump. So, ano nga ba talagang gagawin natin dito? Sumagot si So habang nagbabasa ng manga. Relax muna tayo. Magbasa na lang tayo ng manga. Palipasin oras. Samantala patuloy pa rin sa reklamo si Apart. Sinabi ko nga ng ayoko ng pickles. Bakit ba nila pinipilit lagyan? Kung dito sa Japan hindi nila naiintindihan ng ganung bagay, baka ano-ano pang mangyari. Dahil sa inis kinuha ni Minimalist ang burger ni Apart at sa harap ng lahat dinurog ito hanggang sa naging kasing liit na lang ng isang pirasong bola at sa kanya kinain. Sabi niya, wala nang pickles yan. Pare-pareho lang lahat kapag nadurog na. Nagulat si Apart. Ang Big Mac ko! Gusto ko na talagang mamatay. Tumawa si So at sabay abot ng fries. Oh, nakakatawa ka talaga. O fries ka muna. Sagot ni Apart. Salamat pero hindi mo naman alam kung anong laman nito. Baka may pickles na naman. Napakamot na lang ng ulo ng isa nilang kasama.
Pagkatapos ng pagpapakilala sa 4 na death row inmates, lumipat naman ang eksena sa loob ng isang restaurant kung saan naghihintay si Kashima, ang tauhang dating tinalo ng grupo ni Sakamoto. Kashima, pasensya na kung napinaghintay ko kayo. Salamat at dumayo pa kayo sa lugar ng inyong pagkakakulong hanggang dito sa Japan. Dito na nagsimula na ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang misyon. May iniabot na listahan si Kashima sa kanila. Gusto kong patayin niyo ang mga taong nasa listahan na yan. Lahat sila ay tinuturing na banta sa aming organisasyon. Dump, sino-sino bang mga to? Kashima, lahat mang nasa listahan ay malalakas at maaaring maging hadlang sa aming mga plano. Minimalist, wala akong pakialam kung sino sila, basta magagawa ko ang gusto ko. Apart, parang malalakas to baka putol-putulin nila katawan ko. Dump, natawa. Yung matabang lalaki, banta raw sa organisasyon. Seryoso kayo? Kashima, seryoso ang tono. Babala lang, kung hindi kayo mag-iingat sa pakikipaglaban sa kahit na sino sa listahan, baka kayo pa ang mamatay. Sandaling natahimik ang 4, tapos nagsalita si Minimalist. Ang ibig mong sabihin, kung hindi kami mag-iingat matatalo kami ng matabang lalaki na yon at ng mga kasama niya? Sabay sinira ni Minimalist ang mesa. Ginawa niyang kasing laki ng bola gamit ang kanyang kakayahan. Papatayin namin silang lahat bago matapos ang buwang ito. At pagkatapos niyan, gusto namin ng panibagong listahan. Umalis ang 4 na parabang nag-e-enjoy pa sa hamon. Iniwan nila si Kashima na napapaisip. Hindi pumapatay ang mga to para mabuhay. Nabubuhay sila para pumatay. Mga tunay na halimaw. Pero ginagawa ko lang naman ito dahil sa utos ng aking master. Natalo siya dati kaya ako na lang ang susunod sa plano. Magtitiwala lang ako at mag-oobserba. Matapos ipakilala ang mga bagong makakalaban ng ating mga bida, balik naman tayo sa eksena sa convenience store. Dito, muling nagsalita si Wutang. Ayon sa kanya, hindi talaga nila alam kung anong klaseng panganib ang naghihintay sa kanila. Kaya balak niya sanang iuwi na si Lu bago pa mahuli ang lahat. Ngunit sinabi naman ni Sakamoto kay Shin na mas lalo na ngayong kailangan nilang magtulungan at magplano. Hindi na sila pwedeng umalis lang at umiwas. Mas may dahilan na sila ngayon para lumaban. Dahil hindi basta-basta hahayaan ng kalaban na malayang makagalaw sila. Harapin nila ang 4 na death row inmates na kasalukuyan na ring naghahanap sa kanila. Kasama pa rito ang iba pang nasa listahan, kabilang si Mogu, isang member ng order. Kaya tutok lang kayo sa susunod na chapter dahil makikita nyo na ang tunay na lakas ng mga dating death row inmates at ang pagkilos ng order. Isang legendary member ng order ang magpapakita ng kanyang nakamamanghang kakayahan. At dito na muna natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo rin ang notification bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong chapter updates ng Sakamoto Days at iba pang anime series na sinusundan natin. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. A Anime. Kita-kits ulit sa next video.